Blessed morning, everybody! So, here's me again to share with you the Word of God for today. And it came from Psalm 32, verses 8 to 9. Sabi ni Lord, tuturuan kita. Ililid sa dapat mong puntahan. Papayuhan kita, laging babantayan. Huwag kang kagaya ng kabayo o donkey na di makaintindi. Kailangan pang lagyan ng renda para sundin ka. So, ayun. Last February ba yun? We went to a seminar entitled, parang yung mga educators ngayon or teachers, tapos The Rise of Multi-Hyphenates. So, usong-uso na ngayon or culture ngayon ng modern world ang mag-multitask. Ang gumawa ng maraming bagay all at the same time. O kaya mag-isip ka ng kung ano-anong bagay, ganito gagawin ko mamaya, ganyan. So, ayun, nawawala tayo sa focus. Yes, nakakagawa tayo ng maraming bagay at hand or at that moment, pero the focus is not there. So, yun yung naalala ko dun sa verse na sinabi, huwag kang kagaya ng kabayo o donkey na di makaintindi. Kailangan pang lagyan ng renda para sundin ka. So, we know that the horses are distracted by the surroundings. Ganyan. Pero, sabi ni Lord, wag ka nang tutulad sa kanila na kailangan palagyan ng takip, ganyan, para lang ito yung daan ito yung daan na gustong daanan ng mga ngabayo or si Lord nga, tapos iyon yung dadaanan mo. So let's not be like that, na mahirap pasunurin dahil sa nakikita sa mundo. At balik tayo dun sa una, tuturuan kita. So the Lord is our rabbi, alam naman natin yun, He is our great teacher, kaya be teachable. So, sa lahat ng ating mga kailangan gawin, mga kailangan sundin, i-accomplish, dapat teachable tayo. Ano pa? Ililid sa dapat mong puntahan, papayuhan kita. So, dapat, aside from being teachable, ang mga teachable na persons ay attentive. Yan, attentive. Laging nakikinig. Pag di tayo nakikinig, kaming mga teacher, nako, we will get your attention talaga. Parang narinig ko na yun ata sa isa kong co-teacher na sabi niya ata, so ngayon estudyante niya, lalagyan nga daw niya ng para hindi ng renda, para nga daw hindi ma-distract at sa kanya lang makinig. So, wag na sana dumating sa point na ganun. Ayan nga, papayuhan kita, ililid sa dapat mong puntahan. So, wag tayong madidistract. Kung along the way, merong mga pagsubok, merong mga temptations, tukso, at kung ano-ano pang mga makakaligaw sa atin, papunta sa ating tamang daanan, wag tayong padidistract. And be focused, syempre. Be flexible, kasi kung saan ka pinapapunta ni Lord, dun ka pumunta. Hindi yung magmamatigas ka. Hindi, dito yung gusto ko. So, that's very wrong. At be obedient. So, sa lahat naman ng yun, para maturuan ka ni Lord, para ma-lead ka ni Lord, at para mabantayan ka ng maayos ni Lord, nang walang pwersahan, all in all, maging masunurin. So, alam naman natin kung paano sumunod. Mahirap sometimes kasi may sarili tayong kalooban. Nagiging mahirap dahil mayroon tayong sariling gusto. Pero when we align our desire to His desire, then apakadaling sumunod. So, ayun lang po. Good morning again, and may we be like this, na madaling turuan at madaling gabayan. God bless po.